Sir, good evening. Ito po yung karagdagan doon sa bigayan natin ng opinyon kanina. Doon sa kantin na kinainan ko. Na sinasabi mo nga ay war on drugs ni Pangulong Duterte ay palpak at siya yung pinaka-worst mong presidente na nakilala ever. So yung sinasabi mo nga dahil nga ang mga maliliit lang na nahuhuli, pusher at saka drug user lang na yung mga drug lord ay hindi nga kayang hulihin. Ganito kasi yun. Kung kaya lang sana ni Tatay Digong na magkusa, kusuluhin ang trabaho, ay ginawa na niya sa kagustuhan na masupil nga itong at matapos nitong war on drugs. Pero may kanya-kanya pong tungkulin ang bawat isa sa gobyerno. So, alam nyo na siguro kung sino ang may tungkulin na dapat trabahuin o gampanan na trabaho pagdating dyan sa war on drugs. Maliban sa Tatay Digong, yun ay mag-uutos lamang. So ngayon, may napagkasunduan dyan, may pinag-uusapan kung ano ang dapat nilang gawin. Okay. So ngayon, sinasabi mo nga na yung maliliit lang ang nahuhuli at ang drug lord ay hindi. Dahil ganito kasi yun. Kayo na mga binigyan ng kapangyarihan at si Pangulong Duterte umaasa na magagawa nyo kung ano man ang inaasahan niya sa inyo, namin ng mga tao. Hindi nyo magawa ng dahil sa pera. Bakit? Na kahit kahit tukoy na kung sino at saan, kung nasilaw kayo sa pera, imbis na mahuli nyo na sana, hindi nyo mahuli-huli. Naging protector pa kayo ng mga drug lord na yan, ng dahil sa pera. Hindi yun ang inaasahan ni Pangulong Duterte sa inyo, namin ng ordinaryong Pilipino. At yung mga biktima naman na magulang dahil damay ang mga anak nila na sinasabi nga nila na pinalalabas, napatay ang anak nila dahil ng laban at kahit walang droga ay natamnan ng droga. Sa dahan-dahan kong naririnig, nakikita sa telebisyon, 50-50 man ako, pero malamang totoo mga sinasabi ng mga magulang. Dahil nga, sa trabaho na nga iyon na hindi nyo magampanan ng maayos. Dahil doon sa sinasabi din na reward system. Kaya siguro, gusto nyo maparami ang maitatala nyong huli.